Hello guys, magandang gabi. It's me again, Kamote Ka TV. At kung bago ka lang sa YouTube channel ko, huwag kalimutan subscribe. And ayan, salamat guys sa support nyo. And gusto ko rin magpasalamat sa mga subscriber natin dyan na patuloy na nanonood. Ayan. At yung mga magsusubscribe pa lang dyan guys, thank you so much in advance. And shoutout sa mga lagi nanonood sa vlog ko. Ayan, salamat guys. And salamat sa mga naniniwala sa akin. Thank you guys, thank you. And gusto ko shoutout yung mga mandirigma natin dito sa Macau. And ayan, kaya nyo yan guys, huwag kayo mawala ng pag-asa. And yun, sipagan nyo lang and magdasal lagi araw-araw. At huwag tayong tatamarin kasi pag tinamad tayo, tayo din yung apektado. Tayo din magsasuffer niyan. At huwag ka na magtaka kung mag-Thailand ka, di ba? Huwag ka na magtaka kung magulat ka na lang, paubos na yung visa mo, di ba? Tapos wala pang nangyayari, di ba? Ayan guys, kaya nyo yan. Araw-araw lang na pasa. And ayusin natin yung resume natin, memorize natin, and maglagay tayo ng maraming experience dyan sa resume natin. Lagay natin yung mga pwede trabaho dito sa Macau. Yan, mga hiring kasi dito ngayon guys sa Macau is kitchen helper, yung chef, tapos yung cleaner, room attendant, yan, caregiver. Yan mga na dito sa Macau guys ngayon. And security, kasi dahil mag-open dito sa Macau ng mga building, ng mga restaurant, kasi nga ang daming turista na ngayon dito sa Macau guys. Yung mga totoong turista, hindi yung mga turista na nag-a-apply. Ganun. Kaya guys, galingan nyo. Huwag kayong paano dyan eh. Huwag kayong patamad-tamad. Kasi pag patamad-tamad kayo, wala din mangyayari. Talagang totoo yan. Kung lalabas ka lang pag gusto mo, huwag ka magtaka pag di ka nakahanap ng trabaho, di ba? Kasi dito sa Macau guys, kailangan mo talaga sipagan, kailangan mo talaga ng kailangan mo talagang kausapin yung sarili mo na huwag kang ganyan, huwag kang magbarkada. Saka na guys, pag barkada dito, pag may trabaho ka na, pag wala ka pang trabaho, huwag ka talaga magbarkada. Kasi pag barkada ka guys dito, kunting bulong lang ng barkada mo, tara, shot tayo. Shot kayo ng gabi, pag uwi nyo bago mag-apply, pag uwi nyo galing apply, shot kayo. Siyempre lasing ka na, kinabukasan nagising ka alas 10, siyempre wala ka ng trabaho, wala ka iniisip, wala na, tatamarin ka na maghapon, diba? Kasi mostly kasi ranas ko yan guys, barkada na yan. Kasi yung barkada ko, kaya nag-Thailand ako noon that time, exit akong Thailand. Kaya sabi ko, pag sabi ng barkada ko, tara, shot tayo, shot kami. Kasi siyempre wala namang trabaho, wala namang gagawin, di ba? Tapos kinabukasan, wala na, tinawan na kasi may hangover eh. Bawas na yun sa visa mo, ganun. Wala, hindi nakahanap, kaya nag-Thailand. Kaya nung pagbalik ko, inayos ko na siyempre. Mga hindi ko ginagawa dati, ginawa ko na. Katulad ng araw-araw ko mag-apply, yun ginawa ko. Yung mga ginagawa ko dati na hindi ako nakahanap trabaho, di ko na ginawa. Pag-iinom, barkada. Ako nung pagbalik ko galing Thailand guys, natuto na ako. Pag sinabi ng barkada ko na bukas na tayo mag-apply, bahala ka sa buhay mo, alis ako, diba? Huwag kaya mo siya, kasi magkaiba kayo eh, diba? Isip, baka mamaya ayaw niya pa magkatrabaho, madadamay ka pa, diba? Ikaw na gusto mo, madadamay ka pa, di ba?
Sabi mo kung ayaw mo pa makahanap trabaho, huwag mo idamay. Diba? Dito naman kasi guys sa Macau, pag masipag ka lang talaga maghanap ng trabaho, makakahanap pa. Ang dami kong mga subscriber na masisipag na nakahanap pa agad ng trabaho. Totoo yan guys, tingnan nyo yung mga comment. Saludo ako sa inyo guys yung mga nakahanap ng trabaho dahil sa kasipagan nyo, dahil sa dedikasyon nyo makahanap. Kasi guys, yung pag-iinom na yan, nandyan lang yan. Saka ka na tamarin pag kung may trabaho ka na, tamarin ka gumising, huwag naman tamarin sa trabaho. Pag di-off mo lang, yun nga lang dapat tamarin magising, di ba? Ganun. Ang sarap ng pakiramdam guys pag may trabaho ka na, di ba? Ang sarap ng pakiramdam, yung inisip mo yung pinaghirapan mo, yung nag-Thailand ka pa, di ba? Ang hirap guys, lalo na pag ang dami mong barkada. Kaya nung pagbalik ko ng Thailand, mag-isa lang ako nag-a-apply. Ayaw nyo, bahala kayo, di ba? Ganun. Yung mga kasama ko na, ayan, yung mga, alam nyo guys, yung mga nauna sa akin bumalik ng Macau, may mga trabaho na, diba? Pagdating ko may mga trabaho na sila. Sabi ko, anong ginawa nyo? Sisipag lang daw sila maghanap ng trabaho, mag-apply. Diba? Nakakatuwa. Sabi ko, congrats, diba? Nagkaroon ako ng inspirasyon sa kanila nung nalaman ko na may mga, kasi guys, alam nyo, ang tagal ko sa Thailand, 50 days ako doon kasi nga ginamit ko yung 10 days na UV. Huwag nyo gagamitin yan guys, yung 10 days na UV na yan, kasi delikado yan. Magtatagal ka sa Thailand o kung sa Pilipinas ka mag-exit, ang tagal mo sa Pinas 50 days ka bago makabalik ng Macau. Pag di mo ginamit yung 10 days na yan, 20 days lang ginamit mo, 30 days makakabalik. Yung 30 days guys yung 20 days na sinasabi ko guys, hindi yun yung hindi yun yung last visa mo. Kasi may kasi yun, yung pagdating mo ng Macau, bibigyan ka ng immigration 30 days. 25 days lang gagamitin mo niyan para tapos yung 25 days na yan na ginamit mo, pagkatapos exit ka na ng Hong Kong. Kaya ka mag-i-exit ng Hong Kong guys, para sa extension ng visa mo. Pag exit mo ng Hong Kong, balik ka ng Macau, mga sabihin natin 1 day ka lang doon, pagbalik mo ng Macau, bigyan ka nilang 30 days. After 30 days, isagad mo na yung 30 days na yon, exit ka ulit ng Hong Kong kasi doon lang talagang pwede. Huwag ka na huwag ka na doon sa portas kasi delikado. Huwag ka na doon mag-exit sa portas. Sa Hong Kong ka lang talaga mag-exit. Mas maganda doon, legit yun. Pagbalik mo ng Macau, bigyan ka ng 30 days. Isagad mo na yun guys. Busin mo yung 30 days, exit ka ulit ng Hong Kong. Pagbalik mo na naman for extension visa, yun yung 20 days, last visa mo na yun. Yun yung isagad mo na yun, kuha ka na ng ticket pa Thailand kung hindi ka pa nakahanap. Kaya wag mong gagamitin yung 10 days yung 20 days lang. Example, natapos na yung 20 days mo, pwede ka pa kasi niyan mag-extend. Yun yung 10 days na sinasabi ko na UV. Yung UV na yun guys, yun yung pinakalas na visa mo na yun. Pag ginamit mo yung 10 days na yun na UV, 50 days ka bago makabalik ng Macau. Tagal nun guys, diba? Dito naman sa Macau kasi makakahanap pa naman ng trabaho dito pag masipag ka lang. Puntahan mo yung mga agency na nandyan naka-upload sa mga video ko. Nasa 20 yan mahigit. Pag araw-araw mo yan pinuntahan na 20 na yan, tapos mag-apply ka pa online, diba? Ang dami mong option. Imposible na di ka makahanap within 1 month mahigit, diba? 1 month mahigit, imposible na di ka makahanap. Tapos masipag ka pa, tapos araw-araw ka pa naalis. Mas maganda nga ikaw lang mag-isa eh. Alam nyo guys, pag maganda pag mag-isa ka lang nag-a-apply, wala kang iniisip. Yung iniisip mo lang, mapuntahan mo lahat ng agency. Kasi pag may kasama ka guys, experience ko yan, makapagpasa lang kami 2-3, uwi na. Tara na, uwi na tayo kasi anong oras na nakapagpasa naman na tayo. Siyempre ikaw, barkada mo yan eh, hindi ka naman pwede humiwalay eh. Imbis na may pupunta ka pang agency, hindi ka na nakapunta kasi nga
iniisip mo yung mga kasama mo. Minsan pa magpapasa ka ng resume doon, ay wag na tayo doon pre, malayo. Hindi ka na makapunta kasi ayaw na nila eh. Ikaw, alam naman ikaw lang mag-isa doon. Siyempre, mas maraming ayaw kasi ikaw lang mag-isa. Sunod ka sa kanila. Nangyari, hindi ka makakapunta. Di ba? Kaya guys, mas maganda pag ikaw lang, lahat mapupuntahan mo pag gusto mo. Diba? Lahat mapupuntahan mo gusto mo. Tapos, pag mag-isa ka lang, talagang malakas dapat loob mo. Pag may makita kang agency na tingin mong agency, pasukin mo pakita mo agad yung tanungin mo, pwede CV, resume mo, pwede pasa. Sasabihin naman yan hindi pagkaayaw Ganun dito guys sa sa Macau. Tapos yung resume nyo guys, memorize nyo. Kahit wala kang experience munta dito sa Macau, pwede ka magka-experience. Yan, ilagyan mo lang yung resume mo, diba? Lagyan mo lang yung resume mo ng experience, damihan mo. Dapat memorize mo yan para sabihin, para ma-confirm talaga nila na nagkaroon ka talaga ng experience. Tsaka guys, mga gusto mag-Macau, punta na kayo dito. Huwag na kayo mag-isip kung ano kaya kung makapahanap akong trabaho dun. Huwag na kayo mag-isip. Kung puro plano lang kayo, walang mangyayari. Puro plano, punta ba ako ng Macau, makahanap kayo ng trabaho dun? Alam nyo guys, kung hindi nyo susubukan, walang mangyayari. Kung puro plano lang kayo, diba? Kung hindi makahanap, di balik ulit. Ganun. Exit lang Thailand. Sa una kasi minsan guys, hindi tayo agad makahanap. Siguro may mga mali tayong nagawa na hindi natin dapat gawin na sa sunod sa pagbalik natin. Kaya lagi kong sinasabi sa mga naghahanap ng trabaho dito na nag-exit na ng Thailand tapos bumalik ulit. Kung nung una patamad-tamad ka, kaya di ka nakatrabaho, tanggalin mo na yon, diba? Kung dati magpapasa ka lang ng isa, dalawa, tapos na, pagbalik mo ng Macau ulit for the second time around, huwag mo nang gawin yun, diba? Kasi alam mo na mangyayari mauulit at mauulit kung gagawin mo ulit yung ginawa mo dati. Yung mangyayari niya, exit ka na naman ng Thailand kasi ginawa mo ulit yung ginagawa mo dati, diba? Ganun. Kaya yung mga pupunta dito ng Macau, pumunta na kayo. Yung magdadalawang isip. Ayan, guys. Mga may 30,000 ka na, pocket money. Ayan, ano na yan guys? Pwede na yan, 30,000. Kasya na yan. Tapos tipid-tipid. Mura naman dito yung mga bilihin. Tipid-tipid ka lang sa pera mo. Tsaka mag-bid space ka lang kung wala kang maghanap dito. Talagang makakahanap ang trabaho guys dito pag masipag ka. Tsaka alam nyo naman yung mga scammer dito, wag lang kayo papa-scam pag may money involved na may mag-alok sa trabaho. Panoorin yung mga vlog ko guys, may mga tips yan dyan para may idea kayo dito sa Macau. Yung mga mag-cross country, pumunta na kayo dito, cross country na kayo. Kasi kung iniisip nyo lang yung what if di ako makahanap, walang mangyayari, diba? Kung puro plano lang kayo, walang mangyayari yan. Dapat subukan nyo, dapat sumugal kayo, gano'n, diba? Ang dami nag-iisip niyan, ang dami nag-isip na ganyan na pumunta ng Macau, pero ngayon nakahanap silang trabaho kasi nga sinubukan nila, diba? Dapat subukan mo talaga kasi kung di mo susubukan, walang mangyayari. Kaya guys, pumunta na kayo dito, huwag na kayo mag-isip na di ako makahanap trabaho, what if, diba? Kasi puro what if lang, wala yan. Ano mangyari? Panoorin nyo guys yung mga vlog ko para may idea kayo dito sa Macau. Ganun lang. Para hindi kayo maligaw dito sa Macau. Basta part sa trabaho guys, panoorin yung vlog ko. Yun lang naman, gusto ko lang i-share yung mga alam ko. And para yung mga pupunta dito na walang alam, magkaroon ng idea, diba? At least ni-share ko. Hindi yung pupunta ka dito sa Macau, wala kang alam, diba? Wala kang idea, ano bang mayroon sa Macau? At least may nibigay na akong idea, may alam ka na, hindi ka na dito budol, di ba, ma-scam. Kasi na-share ko na kung paano, di ba, kung paano matitirahan dito. Nandyan na sa vlog ko guys lahat, sinare ko na yung mga titirahan nyo, so saan kayo maghahanap, nandyan na guys, panoorin nyo lang. Bago kayo pumunta ng Macau, maghahanap kayo ng trabaho, panoorin yung vlog ko, lahat.
Dyan yung malalaman yung kung ano bang kalakaran dito sa Macau, paano ba, di ba? Kasi marami nagko-comment sa vlog ko na dyan, idol, paano makakahanap ba ako ng trabaho dyan? Hindi ko yung masasabi guys na kung makakahanap ng trabaho dito kasi malay ko ba, hindi ako sigurado ikaw naman mag-a-apply di ba? Yung mga di nakakahanap ng trabaho guys, ibig sabihin hindi yun focus sa pag-a-apply. Kasi kung focus ka sa pag-apply, makakahanap ka niyan sa online, pwede ka mag-online yan. Kasi kung hindi ka maggagawa ng paraan, hindi mo tutulungan sarili mo, kung puro ka lang isip, makahanap kaya akong trabaho within 2 months? Kung puro ka lang isip, hindi mo gagawin hindi mo i-apply sa sarili mo, hindi ka mag-a-apply, wala, di ka makahanap. Ganun. Masipag ka nga, pero hindi ka naman nag-a-apply, wala din. Dapat talaga may gawa, diba? Gawa ka talaga. Kasi kung hindi ka gagawa, hindi mo tutulungan sarili mo. Kung puro tanong ka lang sa kasama, pre, makahanap kayo ng trabaho, wala yan, hindi makakahanap yan. Kung puro ka lang tanong sa kasama mo, kaya ko ba, pre, makahanap trabaho? Kung di ka naman nag-aasikaso, di ka naman nag-a-apply, wala, di ka talaga makakahanap. Hindi naman pwede yung employer, mga company maghanap sa'yo diba? Ikaw yung maghanap sa kanila, ganun. Sipag lang dito sa Macau, makakahanap talaga, makakahanap. Tsaka wag mawala ng pag-asa, strong lang, and dapat talaga hindi ka talaga mahiyain. Kapal dapat mukha mo dito. Tsaka ka na mahiya pag nakahanap mo ng trabaho, pero hanggat wala ka pang trabaho, kapalan mo mukha mo guys, ganun. Yung mga pupunta ng Macau, pumunta na, and sipagan nyo pag nandito na kayo. 2 months ba naman? 2 months and 1 week, diba? So 2 months makahanap ka na siguro niyan pag masipag ka. Yun lang guys, yun lang yung may suggest ko sa inyo, mapapayo. And pray dapat, importante yan. Magdasal sa Diyos para tulungan ka, i-guide ka kung saan ka dapat magpasa ng resume at ma-bless ka. Pag na-bless ka nyan guys, dadasal ka, hingi ka ng tulong sa taas. Siya lahat nakakaalam ng lahat dito sa mundo, and alam niya kung saan kanya ilalagay. Magdasal lang guys, pray tayo always. Yun lang guys, and thank you so much sa lahat ng mga support, and I love you all.